Okay, good afternoon. So, ito po yung Ranger number 3 natin. Nailabas po ito ng April 11 this year, 2024. And then yung number 2 natin is April 3. So, parang 9 days lang po ang difference nila. Ang mileage po nito ngayon is nasa 20,905. And nasa 22,000 po yata yung number 2 natin. Okay, so nasa 22,000 po yata yun. So kung titignan natin, konti lang ang difference niya. And then yung number 2, nagpalit po tayo, nag-vlog po ako doon na nagkaroon ng change ng battery dito sa number 3 sa Manila. Ngayon po, dito naman sa number 2, which is hindi po ito yung unit kasi nasa bundok siya ngayon. So same lang po, same pati kulay, pareho. So ngayon po, ang nag-change din ng battery. So nasa 22,000 kilometers. So sabi ko parang too low yung mileage and yung number of days kasi itong number 1 po natin, nagpalit tayo ng first battery sa 18 months niya. And 18 months, which is around, medyo mataas po yung milyahe niya rin doon, hindi ko lang natatandaan. Pero at least tumagal ng 18 months. Itong dalawang unit po na 2024, and anyway, 2023 model po ito. Itong 2024, so April, May, June, July, August, September, October. Nasa October yata yung isa, so which is 6 months. Or 4 months old yata noong nagkaroon ng aberya sa Manila. And then ito is April, May, June, July, August, September, October, November, December. So 8 months old. So normally po ang pagsususpetsahan natin dyan is meron bang batch issue yung production ng battery. So yun po ang unang pagbibintangan natin dyan. And then ina-analyze ko po itong design ng Ford Ranger XL. And then maliban po sa unang diniscuss ko na dahil sa dami na po ng electronics nito, halos electronics na lahat, dashboard, electronics, and then headlight, auto, nag-auto po lahat yan. And then lahat, power windows, power side mirror, power door lock, and then yung infotainment po niya, pakalaking LCD, LED. So sabi ko, ano pa kaya ang kwan nito? Sabi ko, meron kaya siyang ito kaya ang mga electronics niya ang nagko-cause ng battery na failure, kasi parang masyadong stress ba yung battery dito sa electronics ng XL, kasi including dito po lahat, umiilaw lahat yan. And then nung isang araw po na kapag-usap kami nung isang engineer on site na kaklase ko nung elementary, and then nabanggit niya, kasi ang gamit niya is Hilux. Sabi niya, brother, yung pick up na XL, sabi niya, pag nag-on yung auxiliary pa, nakala mo eroplano. So sabi ko, oo nga no. Sabi ko, na-realize ko ngayon po, ipapakita ko sa inyo kasi kaya nakatutok po itong ating Insta360 rito. Sana nakikita po. So yun po yung kanyang fan, napakalaki. And electronic na po yan, maliban sa electric power steering. And then ito pong air conditioning fan, pinagsama na po kasi yan sa fan ng aircon saka sa radiator. So kung titingnan nyo po, napakalaki. And then ipapakita ko po sa inyo, yun po yung aircon nya, no? And then sabi ko, nga no, sa sobrang lakas na daw po, parang eroplano. So dun mo makukan na napakalaki ng motor po ng fan. Sana nag-on na yung fan. Ayun po. Hindi ko lang po alam kung pan po yung sound sa inyo. Pero isa po siguro ito, suspecha ko lang po,
Isa po siguro ito sa itong fan. Palinis po. Kita nyo po rito. Lakas po ng tunog niya. So isa po siguro itong fan motor ang talagang nagpapa work hard sa battery natin. Napakalaki po. Pero kung titignan naman po natin, halos lahat naman na po yata ng sasakyan electric na yan, yung mga bago po. Kaya lang siguro po dahil ang daming electronic feature nitong XL, tapos dinagdagan mo pa ng napakalaking cooling fan, so siguro po ito isa sa nagpapahirap sa kanya, sa battery niya. Pero again, kahit po sabihin natin sigurong yung fan ang isa sa mga highest contributing factor, maliban sa headlight pag nag-operate sila ng gabi, pero parang sobrang iksi naman po yata ng battery life niya, na yung yung number 2 natin is umabot lang ng itong number 3 natin is umabot lang ng 4 months. And then ngayon itong number 2, yung nasa bundok na po, napalitan na, is 8 months old lang. And then yung Raptor po natin noon is umabot po ng 3 years bago tayo nagpalit ng first battery niya. So not sure po kung merong nagde-drain ng battery rito sa design ng pagkaka-program ng kanyang electronic. Pero most likely po sa base sa experience namin sa aeroplano, pag ganyan po and same batch na very short mileage and short time yung failure ng battery, baka there's something wrong po. Baka lang po, baka most likely po based sa experience, baka yung pagkakagawa po ng battery. So siguro pag meron pong nakikinig na taga Ford and gusto po nyo pong mag-share, meron po ba tayong nakikitang issue sa production ng battery, or there's something po sa sasakyan mismo na nagde-drain talaga ng battery, na kahit gaano kagandang battery ang ilagay natin, pero dahil sa sobrang laki ng load na kinakain dahil sa electronic features niya, kaya siya nagkakaroon ng early failure. Pero again, yun nga po ang question dyan, bakit napaka-early? Too early po, hindi man lang siya umaabot ng 1 year. So yun po yung isang malaking question dyan, kung let's say pagbibintangan natin yung mga installed na electronic. Kasi itong 2023 po, katulad ng sabi ko kanina, umabot po ng 18 months bago tayo nagpalit, which is, kung titingnan natin, mababa pa rin po. Pero yung 18 months po kasi na yun, ang mileage na po niyan is parang nasa 70,000 plus. So yun po, okay na po sa amin yun, dahil kung mag-average tayo ng 10,000 per year, that's 7 years old na po. Actually, makwan na siya, matibay na yung battery. Pero kung dito, kung kukunin natin yung 20,000, kahit kunin natin yung 2 years, 10,000 per year, so 2 years old. So okay na po ba yun sa number of months na nakuha natin tong sasakyan, na 20,000 na siya in the span of 8 months. So April, May, June, July, August, September, October, November, December. So pang 8 months po ngayon nito. Pero napalitan po ito before on its 4th month. So 1 year lang po yun kung sakali. And then yung number 2, which is yung kapapalit lang po, umabot ng 8 months. So 20,000, ang 22,000 ang mileage niya. So that's around parang kanyin po 2 years old yung battery. So yun po yung isang palaisipan ngayon, kung bakit ganun lang ka short yung battery life. So not sure kung yun lang talaga ang kayang itagal ng battery sa mga
ganitong high usage. Pero sa mga gumagamit po ng sasakyan na high usage din, ganito din po ba yung experience ninyo na nagpalit ng battery on a 4th month, and then ito po ngayon yung number 2 natin, yung nasa bundok ngayon, is nagpalit on the 8th month, and then ito is on the 18 months. So kailangan po rin kasi nating tignan between mileage and number of months. So not sure, pero para sa akin po, medyo kahit sabihin nating 10,000 per year, parang very short po yata yung pagkakapalit ng battery. And yun po, confirm na battery failure ang findings nila on both unit na 2024 natin. So most likely para sa akin, siguro there's something wrong sa naging production ng battery. Okay? So pa-comment na lang po sa mga meron pong same na experience. Pero ang kagandahan lang naman po niyan is under warranty. So no problem po. Papalitan po nila. Ang battery po yata is 1 year. Yung unit is 5 years. So standard na po yan sa Rangers ngayon na lumalabas. And I think all for the units 5 years na po ang standard warranty nila. Okay? So yun lang po ang ating update ngayon sa ating Ford Ranger XL. Sana po nakatulong ito. And then sana po sa mga merong same experience or may mga nakakaalam na information, so please feel free to share po para sa kaalaman ng lahat. Okay? Salamat po. Hindi ko lang po alam kung pan po yung sound sa inyo, pero isa po siguro ito, suspecha ko lang po, isa po siguro itong fan. So isa po siguro itong fan motor ang talagang work hard sa battery natin. Napakalaki po. Pero kung titignan naman po natin,